Magandang araw mga boss, dito na ako sa part 3. Dahil nga sa tapos ko nang malinis yung dalawang camshaft sensor niya, ito naman yung PCB valve, kung makikita nyo, tapos ko na rin niyang linisan. Kaya balik na ulit ako dito sa valve cover ni customer. Kung makikita nyo mga boss, gamit nga itong basahan, bago ko ilagay itong dalawang camshaft sensor, punasan ko muna itong pagkakabitan ko. Pag malinis na yan, pwede nyo na ngayon ilagay itong dalawang camshaft sensor. Siyempre, isa-isa lang muna sa pagkabit. Ilapat nyo ng maayos itong camshaft sensor. Pag maayos na yung pagkakalapat nyan, pwede mo na ngayon isunod sa ilalagay itong bolt nya na number 10. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakalagay mo ng bolt, tsaka mo ngayon higpitan yan gamit yung socket wrench mo na number 10. Pag okay na, yung pangalawa naman na camshaft sensor ang ilalagay ko. Ayan mga boss pinapakita ko na sa inyo. Para makita nyo syempre, bago ko ilagay yan, siguraduhin nyo lang pag inilagay nyo nga itong camshaft sensor nyo, nakalapat ng maayos yan para hindi siya singaw. Pag okay na, isunod mo na sa ilagay yung bolt na number 10. Ipakapit mo na yun sa thread nya, tapos gamit ka ngayon ng socket wrench mo na number 10 para ma-final mo na yung higpit. At pag nahigpitan nyo na yung bolt, check upin nyo pa rin yan mga boss kung okay yung pagkakalapat nyo ng camshaft sensor. Ayan ito ang ginagawa ko, ganun. Tapos isunod nyo naman sa ilalagay itong PCB valve nya. Ibalik nyo lang naman yan kung saan nyo sa hinugot, tapos ilapat nyo siya ng maayos. Tandaan nyo lang mga boss dahil meron siyang baliktaran. Kaya importante na bago nyo yan tinanggal, natandaan nyo. At kung sa palagay nyo tama naman yung pagkakalagay nyo, pwede nyo na ngayon ilagay itong bawat socket wire ng camshaft sensor nyo. Huwag kayong mag-alala, pag inilagay nyo naman itong socket wire, tutunog naman yan, means nag-lock na yon. Tapos ito namang hose ng PCB valve nyo, i-connect nyo na rin. Siyempre, yung clamp nyan, huwag nyo naman kalimutang ilagay. Ayan kung makikita nyo, diba? Kinakamay lang naman yun, huwag kayong mag-alala. Tapos ito namang hose nya, meron siyang nakaabang na holder dito sa throttle body. Ikabit nyo lang siya ron. Ayan tingnan nyo, diba? Parang hindi nakalaylay itong hose. Tingnan nyo mga boss, ugain ko yan. Tingnan nyo, di ba? Hindi siya nakalaylay. Na pag nag-vibrate itong makina, hindi kakalug-kalug yan. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, punta na ako dito sa ignition coil. Gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 10. Bawat ignition coil kasi mga boss, meron siyang bolt na number 10 na tatanggalin ka. Para nga itong ignition coil mo, mahugot mo yan. 4 lang naman itong ignition coil mga boss, kaya kung meron kayong luluwagan na bolt dyan, 4 din. Ayan, natanggal ko na yung 4 na bolt, pwede nyo na ngayon hugutin bawat ignition coil dito sa spark plug. Ayan yung unang ignition coil mga boss, yan yung number 4. Ito naman yung number 3 na ignition coil, huhugutin nyo lang yan. Iaangat nyo lang naman yan mga boss At dahil sa natanggal mo na yung number 4, number 3, isunod mo dyan yung number 2, tapos ito naman yung last, yan yung number 1. Hilahin nyo lang naman yan paangat. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng spark plug wrench mo. Ito naman mga boss, diba kadalasan number 16 yung ginagamit nating spark plug wrench. Dito mga boss, ang ginamit ko, number 14 na socket wrench. Ayan kasi yung size ng spark plug mga boss, number 14. Kaya dapat ang gagamitin nyo na socket wrench, siyempre number 14 din para maluwagan nyo nga itong 4 na spark plug. At dahil nga sa naluwagan ko na yung 4 na spark plug, ang gagamitin kong pantanggal dito sa spark plug mga boss, dahil nga sa malalim yan, itong ignition coil nya. Bali itutusok nyo lang yan dito sa spark plug, kita nyo. Dahil nga sa masikip at rubber itong dulo ng high tension wire, kakapit itong spark plug. Pero may mga spark plug wrench mga boss na may rubber sa loob para matanggal nyo nga itong spark plug. Tapos, kumakapit na mismo doon yung spark plug kaya hindi na sila mahihirapan. Yung sa akin mga boss, ordinaryo yung socket wrench lang ito na ginagamit ko sa mga panluwag na tornilyo. Kaya pag nagtatanggal ako lagi ng spark plug, ang ginagamit ko yung ignition coil nya. Ayan mga boss, yung pang-4 na spark plug, natanggal ko na rin. Punta muna ako dito sa solenoid valve nya. Ayan muna yung tatanggalin ko mga boss. Gagamit ako dyan ng socket wrench na number 10. Kasi bawat solenoid valve mga boss, meron siyang bolt na number 10 na tatanggalin ka. Ayan mga boss, yung bolt na number 10 natanggal ko na. Pwede ko na ngayon hilahin paangat itong solenoid valve. Sa pagtanggal niyan mga boss, medyo pihit-pihitin nyo lang, sabay iaangat nyo siya. Ayan, nakita nyo naman natanggal ko na. Gamit ko ulit ng socket wrench mo na number 10. Tanggalin mo ulit yung bolt dito sa isa pang solenoid valve. Dalawa kasi yan mga boss Ang gagawin ko lang naman dyan mga boss, lilinisan ko rin. Yung pinanlinis nyo dito sa throttle body mga boss or pinang-spray nyo, pwede na yun para ipanglinis nyo nga dito sa solenoid valve. Gaya nga ng sinabi ko mga boss, sa paglinis naman nitong solenoid valve,
wala naman masyadong big deal dyan. Tatanggalin nyo lang naman dyan yung mga langis na namuo dito sa solenoid valve nyo. Pasensya na kayo mga boss, minsan yung pronunciation ko nagkakamali ako. Pero alam ko naman matalino kayo. Madali kayong makakatch up ng mga sinasabi ko. Pero pag yung isang tao, mahina ang utak, aba, pag nagkamali ka lang ng salita ng isang pyesa or yung parts, halimbawa, nautal ka lang, aba, todo pintas na agad siya eh. Kasi nga, ayun ang katalinuhan niya eh, mamintas ng tao. Kumbaga, nung nag-aaral tayo, pag may recitation, siya nagtatago. Pero ngayon, may cellphone na, malakas na ang loob niya, kahit ano sabihin niya, pwede. Pero ang hindi niya alam, meron pa rin nakakakilala ng account niya. Siyempre, number 1 dyan, yung anak niya, asawa niya, kamag-anak niya, kilala siya. Sabi niya, walang lihim na hindi na ibubunyag. Kaya nga pag gumagawa ako ng video, di ba, may nasasaktan kasi inuusig na siya ng kanyang konsensya. Tapos hindi na siya makatulog. Kaya nga galit na galit, gustong manakit. Ilagay ko na itong solenoid valve mga boss. Nakita nyo naman, di ba, bago ko nilagay yung solenoid valve, pinunasan ko muna yan. Tapos nilagay ko na rin itong bolt niya na number 10. Tsaka ko ngayon gagamitan yan ng socket wrench na number 10. I-final nyo na ngayon yung higpit. Ito naman ngayon yung pangalawang solenoid valve na ilalagay ko. Same procedure lang naman mga boss, itutusok nyo lang naman itong solenoid valve nyo dito sa valve cover. Siyempre, dahan-dahanin nyo dahil nga sa meron siyang o-ring. At mahalaga mga boss, bago nyo ilagay yung solenoid valve, pahiran nyo ng kaunting langis yung pinaka-o-ring niya para hindi siya ma-damage just in case na idiniin mo. Tapos itong ang bolt na number 10, ipakapit mo na yan dito sa thread niya. Tsaka mo ngayon siya higpitan gamit nga itong socket wrench mo na number 10. At syempre, after mo mahigpitan yung dalawang bolt, yung socket wire niyan, i-connect mo na yan dito sa solenoid valve mo. Dalawa lang naman yan. O, di ba? Okay na siya? Kayo lang eh. Alam niyo mga boss, kung susundan niyo lang itong video sa paggawa ko, tapos naintindihan niyo maigi itong video, nako, kahit na kayo na yung gumawa ng sasakyan niyo, pwedeng-pwede na. Syempre naman, huwag niyong kalimutang manalangin sa Diyos na sana samahan niya kayo sa paggawa. Ipakita ko muna sa inyo itong luma at yung bago. Yung luma kasi mga boss, unang-una sabi nga ni customer, matagal na rin daw itong spark plug niya. Pero nyo naman, bumabiyahe ito ng pagudpod na mamasyal lang. Tapos pag nandito na siya sa Metro Manila, ginagamit niya pa ito sa trabaho. Nung nakabili siya ng bagong sasakyan mga boss, itinengga niya na ito ng matagal. Kaya ngayon ginagawa ko, pero basic lang na PMS yan. Hindi nga gumastos dito si customer ng 20,000 eh. Basta sinabi ko lang sa kanya, bigyan mo lang ako ng bonus tapos. Sa mga customer ko mga boss, bibihira yung boxer. Yung bang kamay niya lagi nakatikom, ayaw magbukas. Balik na ako sa trabaho mga boss, bakit ba ako napunta dyan? Sa paglagay nitong spark plug mga boss, huwag nyo siyang ibabagsak. Dahan-dahan nyo lang siyang ibaba. O kaya idikit nyo dito sa hole ng spark plug, tsaka nyo siya ipa-slide. At pag okay na, pwede ka na ngayon gumamit ng spark plug wrench mo. Ipakapit mo na itong spark plug dito sa thread niya. Siyempre naman, maging sensitive kayo sa paglagay nitong spark plug. Naku, pag nalustred yan, paktay. At dahil nga sa naipakapit nyo na itong spark plug sa thread niya, pwede nyo na ngayon i-final itong higpit gamit nga itong ratchet nyo. At sa paghigpit naman dito sa spark plug na gagawin nyo, wag naman yung sobra-sobra sa paghigpit. Tandaan nyo, darating yung time, papalitan nyo ulit yung spark plug. Ibig kong sabihin, tatanggalin nyo ulit yan. Kaya dapat yung tamang higpit lang. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakahigpit mo ng spark plug o pwede mo na ngayon ilagay itong ignition coil mo, itutusok nyo lang naman yan dito sa spark plug. Tapos isunod nyo na rin sa ilalagay itong socket wire niya, i-connect nyo na rin yan. Ayan mga boss, di ba nakita nyo, i-connect ko na. Sunod-sunod na yan mga boss, isunod mo na ngayon itong number 2 na ignition coil mo. Pag naisalpak mo na yan dito sa spark plug or naitusok mo na o yung socket wire, ilagay mo na rin. Ito na ngayon yung number 3 na ignition coil mo. Ganon din mga boss, pag nailagay mo na yan dito sa spark plug, naitusok mo na siya, ilagay mo na yung socket wire niya or yung connection. At dito naman sa pang-apat na ignition coil, ganon din mga boss, same procedure. Pag naisalpak mo na itong ignition coil, yung socket wire niyan, i-connect mo na. At siguraduhin mong itong apat na ignition coil, nakalapat ng maayos yan. Tsaka mo ngayon ilagay na yung bawat bolt ng ignition coil mo. Siguraduhin mo lang din na yung pagkakalagay mo ng mga bolt dito sa ignition coil, hindi pa lustred. Pag nakalustred ka dyan, problema na naman yun. Alam nyo mga boss, kaya lagi kong pinapaalala yan dahil ayoko kasing makasira kayo.
Sabi nga, sa bawat trabaho, pag may nakalagay na warning, lagi kayong nag-iingat. Ganun. At kung sa palagay nyo na ipakapit nyo na ng maayos itong 4 na bolt dito sa thread nya, o gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10, ipainal mo na yung higpit. Dito nga, sa bawat bolt ng ignition coil mo, ganun lang naman siya mga boss. Kung magpapalit kayo ng spark plug, wala naman niyang hassle. Hindi naman kayo dyan mahihirapan. Kumbaga mga boss, wala namang big deal sa pagpalit ng spark plug. At kung sa palagay nyo okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong inlet hose mo dito sa throttle body. Ito kasing clamp dito sa inlet hose mga boss, kung mapapansin nyo, hindi ko na ginamitan ng plier yan para ibuka. Kaya nga kung makikita nyo, nung inilagay ko itong inlet hose, nakabuka na yung clamp niyan. Kasi nga, nung ibinuka ko itong clamp niya dito sa inlet hose, inipit ko yan ng plier, ibig kong sabihin, nag-lock na yan. Hindi siya bumalik para sumikip ulit. Kaya kung makikita nyo, nailagay ko ng maayos yung mga nakakonek dito sa inlet hose. Pati itong air filter niya mga boss, kung makikita nyo, papalitan ko na rin yan ng bago. Kasi nga mga boss, isa rin yan sa mga dahilan pag hindi stable yung minor mo. O kaya pag nag-apak ka ng gas mo, parang humahagok siya. Alam niyo mga boss, itong mga sinasabi ko sa inyo, hindi yan drawing or hindi yan hula. Totoong na-experience ko yan. Ngayon, bakit ko ba sinasabi sa inyo? Para pag dumating na yung time at ma-experience nyo yung ganitong problema, pwede nyong gayahin. Nang sa ganun, hindi kayo mapagastos ng malaki. Yun lang ang akin, wala namang iba. Hindi naman ako nagyayabang dito sa paggawa ko ng video eh. Kaya nga yung pinaka the best na basic na nalalaman ko, itinuturo ko sa inyo. Nang sa ganung paraan man lang, hindi kayo mapagastos. Tandaan natin mga boss, lahat tayo lilipas. Mas maganda yung mawala tayo dito sa lupa na meron tayong iniwang mabuti. Nakita nyo itong inlet hose mga boss, ano? Inilalagay ko na yan dito sa cover ng air filter. Dapat mga boss, itong paglagay nyo ng inlet hose hanggat maaari, wala siyang singaw. The best yun para hindi siya magkaroon ng palya. Siyempre yung karugtong niyan papunta dito sa throttle body, ganun din, wala din siyang singaw. Na hanggat maaari, lahat naman ang nakakonect dito sa inlet hose mo, lalo na yung mga maliliit na hose, na ibalik mo yan ng maayos. Lalo na yung breather dito sa valve cover mo, yung hose niyan, dapat na isalpak mo siya. Wala ka dapat makakalimutan, kaya importante na mag-check up ka. Muli mga boss, dahil sa mahaba itong video, pasensya muna. Pakiabangan na lang sa part 4 at maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.